ginawa dito, ni-repair. So, tinambakan ng silicone. Yan. Tapos yung sinobrahan ng higpit hanggang sa nabali na yung kabitan ng tornilyo. So, magkakaroon na ng imbalance yan pagdating dun sa mounting ng motor. So, possibly, syempre, sira na yung isang bolt. Gagalaw yung motor pag nag-activate. So, pwede magkaroon ng malfunction. So, actuator malfunction dun sa ating system pagka hindi balance yung galaw ng motor dun sa ating mga granahe kasi kakalang yan eh. So, ayan, naka-helical gear yan. Kakalang yan pagka hindi yan maganda ang salpak ng ating housing dun sa ating electronic parking brake assembly. So, tapos one more thing, nagkaroon tayo ng actuator malfunction dun sa ating scanner nung tinest natin to or in-scan. Kasi nung binalik nila yung yung setting nitong adjustment para sa handbrake is nakasagad dito. So, tendency niyan, mag-overload si motor pag nag-activate kayo ng handbrake kasi hindi niya na maiikot to kasi nakasagad na. So, dapat yan, naka-release. Para pag angat mo ng handbrake, abante siya rito, iikot yung motor, di siya mag-overload. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na meron siyang history ng actuator malfunction. So, nangyari yung kasi nga, yung housing nito, ito. Yung housing ng motor, tsaka ito, yung positioning ng handbrake lever, wala sa tamang setting. So, mangyayari yung pag ganun. Kasi syempre, unang setting kasi niyan is naka full retract. So, nakahatak yung kable. So, yun. Pagka okay na yan, na-check na natin lahat. So, i-clear na natin to. Lead fault. Okay. Back tayo. Ano ba masasabi mo, Chief? Clear fault. Yes. Okay. Okay, no? DTC na tayo. Tapos, ito try na natin i-activate yung handbrake kung gagana. So, green na siya. Yan. Activate handbrake. Activate Release. release. Okay. So, yun. Doon sa mga naghahanap ng mga electronic parking brake issue repair, pwede nyo yung dalhin dito sa Road Trend Autotronics Garage para hindi masira at siguradong hindi mabaliwala yung gagastusin niyo sa inyong mga sakyan. Yung tip natin for today mga boss. Good day. Sana nakatulong. Peace out.